Mayong buntag! Eto na, nagpaparamdam na si Bagyong Tino. Monday pala ngayon, and it's my rest day. Ayun pala, so update ng weather forecast, bukas pa daw around 5 a.m. magla-landfall sa Catmon, Cebu si Bagyong Tino. Siya, dahil bukas pa magla-landfall si Bagyong Tino, tara, mag-almusal muna tayo. Champorado pala almusal namin. Lagyan natin ng kaunting asukal para medyo manamis-tamis. Medyo mapait kasi siya pag walang asukal. Pure tablea kasi yung nilagay ng ate. Homemade po ito. Gawa ni tatay, yung father-in-law ko. Lami siya, promise. Napapangiti nga ako dyan sa kalami. O siya, balik tayo kay Bagyong Tino. Alam nyo ba na pinaghahandaan talaga ng mga Cebuanos ang pagdating ni Bagyong Tino? Medyo na-trauma na kasi nung nakaraang Bagyong Odette. Sa katunayan nga, nagpapanik buying na dito simula pa nung kahapon. Even sa mga water refilling station, ang tataas ng mga pila. Nag-iimbak din kami ng tubig para may pondo sakaling mag-brown out. Para kahit papano ay magamit kami panghugas ng mga plato, pansaing o tsaka pangligo. Chinarge na rin pala namin yung mga cellphone. Dati kasi nung Bagyong Odette, inabot ng mahigit 1 month bago may balik yung electricity. Kaya pag may sakuna, dapat maging handa tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari o kung ano magiging epekto ng sakuna. Pero yung the best na gagawin talaga, maliban sa paghahanda, is yung prayer. Paghupa ng Bagyong Tino, ito pala yung bumungad sa amin. Dito po ako dumadaan everyday papuntang trabaho. First time ko po nakakita ng ganitong klaseng baha. Ilang years na ako dito sa Cebu pero first time ko pong nakasaksi ng ganitong klaseng aftermath. Grabe ho, hindi po madaanan ng daan. May mga container van na nakaharang tsaka lagpas tao pa po ang baha. Grabe ang iniwan ng Bagyong Tino dito sa Cebu. Maraming buhay ho ang nasawi. Sobrang sakit dun sa mga pamilyang nawalan na ng bahay, nawalan pa ng mga mahal sa buhay.